Lahat daw ng presidentiables ay may plano para sa ekonomiya. Pero para sa ilang grupo ng negosyante, dalawa lang sa mga ito ang may malinaw na programa. Sino kaya sila? Alamin sa pag-aksyon ni Beverly Natividad. Pagtaas sa sahod ng mga manggagawa, pagkontrol sa presyo ng bilihin at inflation at paglikha ng trabaho. Ilan lang ito sa mga isyung pang-ekonomiya na gustong matugunan ng mga ordinaryong mamamayan sa ilalim ng susunod na administrasyon ayon sa survey ng Pulse Asia noong Enero. Kaya mga negosyante matyagang pinakinggan ang mga planong pang-ekonomiya ng mga tumatakbong pangulo sa mga nakalipas na buwan. Tulad na lang ng Makati Business Club na nag-organisa ng forum para sa mga kandidato. Pero kung ang chairman nito na si Ramon Del Rosario ang tatanungin, pinaka-positibo raw ang tingin ng mga negosyante at investors sa mga nilatag na plano ni Mar Rojas at Senadora Grace Poe. The market players feel that they know Senator Grace Poe and Secretary Mar Rojas a little bit better in terms of, I guess, the policies that they expect to come out of them. And it's really, that's the context for me saying that the market players will probably react more in a more relaxed way if those two are the winners. Bahagi ng platapormang pang-ekonomiya ni Rojas ang pagbibigay ng insentibo sa mga investors na lilikha ng magagandang trabaho. Gayon din ang pagtutok sa manufacturing sector, pagdadagdag ng mga infrastruktura at pagpapababa sa singil sa kuryente. Habang si Poe naman, suportado ang pagpapalawig sa mga maliliit na negosyo, pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon para mahikayat ang mas marami pang foreign investors at tax reform. Sinusulong din ni Vice President Jejomar Binay ang pagpapababa sa sinisingil na buwis at iba pang programa para sa mahihirap. Pero ayon kay Del Rosario, hindi lang ito ang batayan. Mayor Binay is a known factor, but the charges of corruption against him are really very negative. Aminado naman si Del Rosario na nakulangan sila sa mga planong pang-ekonomiya ni Mayor Rodrigo Duterte. We were hoping that in the Makati Business Club, he would have talked much more about his economic policies and programs, but he chose not to. So there is still some anxiety about him. Nauna nang sinabi ni Rojas na isa ang pangunguna sa survey ni Duterte sa mga dahilan kung bakit nag-aalangan ng ilang investor sa bansa. Dahil daw dito bumagsak ang stock market at bumaba ang halaga ng piso. Makikita sa pahayagan yan, nagsimula na yung exodus ng mga mamumuhunan. Dahil nangangamba sila. Ito ba ang liderato ng Pilipinas? Umaaksyon, Beverly Natividad, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.